Hello guys! Welcome sa channel. Happy New Year sa inyong lahat. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog sa loob ng ilang linggo. Halos isang buwan tayong walang vlog gawa ng December, peak season. Lahat tayo nasa labasan. Sinamantala natin yung dami ng event na pumasok sa atin. Matapos ang ilang taon tayong natenga, humina ang hanap buhay natin gawa nung pandemya. Bawal ang mga event. So talagang bawing-bawi itong nakaraang November, December, lalo na itong Christmas season. Talaga namang 2-3 event kada araw ang makikita mo setup ng karamihan sa mga sound system owner dito sa amin sa Zambales, sa Subic, at nakikita ko sa mga post din ng ibang mga tropa sa buong Pinas na mga friend ko sa FB. Nakikita ko yung mga post nila na talagang halos araw-araw nasa event din. So, na-arouse natin. Ako, 2 araw na akong nakapahinga, na nakabawi na rin sa tulog at puyat. Dahil halos gabi-gabi, ang uwi namin madalas alas 3, alas 4 na, gigising ng maaga kinabukasan para sa setup na naman. So, ilang linggong ganun ang senaryo, kaya nakakatuwa at talagang humataw yung event industry itong Christmas season. Okay? So, ang vlog natin ngayon ay tungkol dito sa Kevlar Mix 12 BT. Ipapadala ko ito sa Apali, Pampanga. Pinost ko siya for sale nung mga nakaraan. So, nabili na siya kanina. Taga-Apali ang nakakuha. Isa sa mga subscriber natin. Ite-testing ko bago ko ipack. At i-review ko na rin siya para sa mga naghahanap at nagbabalak bumili ng ganitong mixer bilang panimula. At kung may re-recommend ko daw ba sa mga gustong magsimula ng ganitong Si Daddy! I-close mo yung door mo na. Bye-bye. Gising pa yung bunso ko. Nakakulong ako dito sa isang kwarto para ang dami nang nag-chat sa akin kasi bakit daw wala ako sa YouTube. Ang dami nag-aabang. Sabi ko, lahat naman tayo busy ngayong December, kaya pagpapasensya nyo muna. So ito, nagkataon na ite-testing ko. Sabi ko, i-vlog ko na. Isang diretsong video lang. Hindi ko nagaanong pagagandahin. Importante yung laman, yung content ng video para may mapanood kayo. Okay? So, ite-testing ko siya dito sa FBT ko na size 8. Meron akong ano lang ito, local lang ito na Samson na dynamic mic. Naka-mono lang para lang ma-testing natin siya. Pakita ko muna sa inyo close up. Ayan ang model niya, Kevlar Mix 12 BT. Brand new ito, hindi ko pa siya nagamit. Binili ko to nung namili kami ng ganito sa school. Sabi ko, bili ako ng isa for backup. Kaya lang dumami na yung digital mixer ko. May 2 Soundcraft pa ako. Kaya sabi ko, hindi ko na magagamit to. Ibenta ko na lang bago siya maluma at ma-stock. So, brand new talaga siya. Naka-box. Nilabas lang ito for testing doon sa pinagbilhan ko kay Dolby sa San Fernando. Tapos ngayon, pangalawang beses pa lang siya nailabas. So, as in brand new condition siya. Ito yung, wala pa siyang sticker kasi nga hindi ko pa nagamit. So parang hindi pa siya officially ginamit sa mga event ko, kaya wala pa siyang sticker. Pero nangihingi ng sticker yung nakabili. Mamaya babanggitin ko yung pangalan, nakalimutan ko. Pahingi daw siya ng sticker. So isasabay ko na lang sa padala ito. Meron siyang 8 mic input, 12 channel kasi 8, 9, 10, 11, 12. May Bluetooth na rin siya at USB MP3 player. Okay? Maganda yung effects niya, maganda yung reverb niya. May mga iba-ibang klaseng effects siya, paparinig ko mamaya. Pero sa event, reverb lang naman ang ginagamit yan. Mataas ang headroom ng mixer na to, sobrang taas. Kaya madalas kahit naka-zero gain ka lang, gagana na yung mic. Mataas talaga yung headroom niya. So pag naka-zero yan, ang tendency niya, ang positive side niyan, wala kang feedback kasi nga naka-zero gain ka. Okay? Tapos ito yung kanyang EQ, yung kulay blue. High, mid, low. Meron siyang isang auxiliary. Ang kagandahan dito, lahat ng auxiliary niya ay may
pre at post fader knob. Para sa mga hindi nakakaalam, ang gamit ng pre at post fader knob, usually kasi ang subwoofer, kinukuha ang out sa auxiliary. Ayan. Auxiliary 1. Dito ka kukuha ng sub out, tapos yung main mo left and right na nasa likod. Pag naka-pre-fade ka, pag binaba mo tong fader nitong channel na to, yung subwoofer mo may iwang gumagana. Pero pagka naka-post fade ka, pagbaba mo ng fader mo, bababa din yung subwoofer mo kahit hindi mo galawin ito. Okay, ulitin ko. Pag naka-pre-fade ka, pag binaba mo to, tutunog pa rin yung subwoofer mo or yung monitor mo. Kung ano man yung kinuhanan mo ng signal dito sa auxiliary na to, may iwan ang tunog niya kahit ibaba mo to kasi naka-pre-fade ka. Pag naka-post-fade ka, pag binaba mo to, kahit hindi mo ibababa to, sasabay yun, mawawala pareho yung tunog. Yun ang pinakamagandang nagustuhan ko sa mixer na to. Plus, yun nga, meron siyang MP3 player dyan para sa mga basic set. May Bluetooth ka dyan. Kasi kami dun sa mga digital mixer ko, pagka may gusto mag-connect via Bluetooth, nag-i-input ako dito or dito, meron akong external Bluetooth device. Ito, meron na siyang Bluetooth kagad dyan. Nakakonect siya dito sa last channel. So, meron kang selector dito kung nasa channel 11 or 12 ka or kung nasa USB mode ka. Okay? So, metal ang chassis niya. All metal. Walang plastic dito. Maliban sa mga knobs at fader. Yan lang ang plastic. The rest bakal lahat. Hindi siya ganong kabigatan. Tapos may ano pa yan sa ilalim. May ano siya. May paa. Tapos meron siyang puting strip dito. So pwede niyong sulatan yan. Ang galing nga eh. Hindi ko lang alam kung madali bang burahin pag sinulatan nyo dito ng whiteboard. Kung whiteboard marker naman kasi baka ano din eh. Madali ring mabura pag nasagi nyo. So ako hindi ko na sinulatan ito. Tsaka bihira ko lang nagamit itong Kevlar Mix BT na kapag upgrade kaagad ako sa Soundcraft. Nakabili ako unang-una nito yung Mix 8BT. Hanggang dito lang siya. So tatanggalin mo lang tong una hanggang dito, then parehong-pareho. Naibenta ko na yon. Then bumili ulit ako ng Mix 16BT. Kaya lang sobrang haba na bigatan ako. Naibenta ko na rin sa isa pang sound system owner. Hanggang ngayon ginagamit niya. Yun ang pinaka main mixer niya. Wala pang may sira ni isa sa mga fader niya. Parang 3 years na mula nung nabili niya sa akin. So sobrang solid. Sobrang tibay. Kaya tested ko. Nung nagpabili ng sound system sa school, ito din ang inirecommend ko. Mix 12BT plus ito nagsabay ako ng isa ulit sa akin. So ang dami nang dumaan sa kamay ko nitong mixer na ito. Marirecommend ko siya para sa mga very basic set at hindi kaya pang mag-afford ng mga high-end na mga mixer. Ang presyo nito is nasa 12K. Makaka-discount kayo sa mga depende sa tindahan na pagbibilhan nyo. Okay? So ito, mura ko lang binenta doon sa nakabili. Friend ko siya sa subscriber siya sa aking YouTube channel. Then naka-follow siya sa Facebook ko kaya nakita niya nung pinost ko ito. Kinontak niya ako, nagpadala na siya ng bayad kanina. Bukas ipapadala ko na sa Victory Liner. Drop and go, babagsak to sa Apalit, Pampanga. Okay, so yun na yung overview ng mixer na to. Yan. Ulitin ko, 8 mic input, tas may dalawa siyang stereo in dito. Line in para sa mga instrument at XLR para sa mga mic. Meron siyang low cut dito, below 75 Hz, ika-cut niya pagka pinrest mo yan. Mute button. Pag nakailaw, naka-mute. Baligtad, no? Kung ako magde-design nito, pag nakailaw, gagana. Pag walang ilaw, naka-mute. Alam ko ang Yamaha ganun eh. Pag nakailaw, gumagana. Pag walang ilaw, naka-mute. Pero depende sa sa designer. Tapos yung solo button or PFL.
Main fader ng effects. Alt, ito hindi ko ginagamit ito eh. Tapos main mix left and right. Headphones. Auxiliary send 1 and 2. Meron pa siyang monitor dito. Ako kasi ang ginagamit ko lang talaga main out at saka yung auxiliary 1, 2. Sa digital kasi mas maraming auxiliary out eh. 6 yung sa Mackie DL. Yun lang. Etong mga to hindi ko ginagamit ito eh. Lalo na ito. Headphones yan very useful yan. Tapos eto na, banggit ko na kanina kung i-unpress mo yan pag ito yung gagamitin mo. Pag yung Bluetooth or yung USB ang gagamitin mo, ipipress mo siya. Para dito yung pinaka main fader niya. Okay? Testingin natin isa-isa yung mga channel niya. So, shout out sa ating buyer, si Sir Mark Lumba from Apalit, Pampanga. Isasama ko na tong sticker doon sa loob nito mamaya. So, testingin natin per channel. Hindi ko na itataas yung gain kasi sabi ko nga mataas ang neto ang headroom niya. Sound check 1 2 check. Hey sound check 1 2 check sound low effects check. Lipat ako sa channel 2. Sound check high mid low effects left right Nasa left lang ako kaya walang tunog yung niya, yung right. Channel 3. check 1 2 check high mid low effects Channel 4. check high mid low effects sound check high mid low high mid low effects Channel 6. high mid low effects high mid low effects channel 8 high mid low effects Testingin natin itong effects niya kung ano yung tunog ng bawat setting. Start tayo sa number 1. Ano ito eh? 1 to 99. Pero hindi ko nalalahatin. Paparinig ko lang sa inyo yung mga nasa reverb. Yung mga very common para may idea kayo. Sound check. Hey effects. Number 1. Reverb 2 3 Parang mas maiksi siya. May cut siya. Parang pinuputol niya. reverb 5 6 Ako paborito ko itong 6 niya. hey check
check, Hall, para siyang hall reverb. 7, 8, check, Para siyang big hall. check, hey, check, 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 hey, check, effects, hey, hey, check, Nasa number 15 na tayo. check, hey, hey, check, hey, Para siyang reverb na spring. check, hey, sound, check, hey, hey, Ganun, weird. check, hey, 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 Number 20 na tayo. check, hey, 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 Kakaiba yung mga ibang niya, effects niya. check, hey, Ang haba. check, hey, Very large hall. check, hey, Para siyang may bell sa dulo. check, hey, check, hey, 26 na. check, hey, Ang haba ng decay niya. check, hey, check, check. Eto, punta tayo dun sa 78. Check, hey, check, hey, check, 1, 2, check, 1, 2, check, 1, 2, check, check, 1, 2, check, Parang robot. check, 1, 2, check, 1, 2, check, check, 1, 2, Para na akong alien. check, 1, 2, check, check, 1, 2, check, check, 1, 2, check, check, 1, 2, check, testing, 1, 2, 3, hey, sound, check, check, 1, 2, check, hey, 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 check, 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 1, 2, 2, check, 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 check. So, yun. Hindi ko natatapusin lahat. Yung nasa first 15, kahit doon lang kayo pipili, maganda na yung reverb, yung tunog ng effects niya. So, eto yung mabilisang review natin ng Kevlar Mix 12BT. Sana'y may natutunan kayo at sana'y nakapag-decide na yung mga may planong bumili nito na naghahanap ng latest review nito. Actually, may mga si Red, yung vlogger sa Angeles, ganito yung gamit niya, pero yung mas lumang modelo yun eh. Yung USB nun nandito siya sa may bandang left side, kaya nakikita ko yun. Ito kasi mas modelo ito. Pero alam ko effects lang ang pinagkaiba niya. Siguro mas in-update yung effects niya tsaka yung tunog. Pero overall halos pareho lang. Ito yung box niya. So, Mix 12BT ang kanyang model. Ito, may sticker na pala. Nilagyan ko kagad ng sticker. Yung kahon. Pero ito, dahil nga hindi ko pa na ilalabas na gagamit, wala pa siyang sticker. May sticker na pala siya dito. So, ito yung kanyang specs. May phantom din siya. Ito. Kung gagamit kayo ng mga condenser mic. Metal structure.
USB. Tapos auto volt siya, 110 to 220. 99 DSP effects, USB MP3, compact design. Sakto lang, hindi siya, mayroong 12 channel na mas compact sa kanya eh. Pero, actually kasya ito sa sa mixer on top na tour case. Kasya siya. High headroom, ayun o. Kaya talagang kahit nakasiro lahat yung gain ko. Tignan nyo, nakasiro lahat yung gain ko. Pero malakas pa rin yung tunog. Okay, so dito ko natatapusin itong mixing vlog natin. Mabilisan lang bago ako magpahinga at matulog ulit. Masama yung lalamunan ko at nilalagnat din yung panganay ko dahil napagod. Sinulit niya masyado yung bakasyon. So, kumusta kayo? Kumusta ang December nyo? Sana lahat nakabawi doon sa ilang buwan nating o ilang taon nating natulog yung trabaho natin, kumbaga. So, sa mga kasamahan natin na nangangarap makabuo ng sound system din, kasi may mga nagchat-chat sa akin na nagsasabi sana ganito ganyan. Well, nag-start din ako sa wala. Nag-start din ako sa isang speaker, isang mixer hanggang sa paunti-unti dumami hanggang ngayon. Hindi ko akalain na umabot na ako sa ganung set. Nakakadalawang set ako at semi-concert na set. So, lahat naman pwedeng matupad ang ganung pangarap basta pagtrabahuan mo lang. Huwag mong bibitawan. Kasi once na bumitaw ka dyan, napagod ka, napanghinaan ka ng loob, wala na, mawala na, hindi na yan tutuloy. So, ang maganda doon, basta alam mo sa sarili mo, sa puso mo na gusto mo itong ganitong libangan. Actually, parang libangan lang na naging hanap buhay ko na. Yun nga lang talagang ang improvement, ang upgrade, walang hinto yan, walang tigil yan. Kaya dapat doon sa kita, mayroong portion ka na itatabi para sa pang-upgrade mo. Para hindi ka mapag-iwanan. Kasi marami dyan ng mga malalaking company, korporasyon na talagang mga concert yung kinikater. So, tayo sa mga basic setup, pwede rin nating makuha yon. Sa paanong paraan? Lagi tayo mag-save. Pag may kita tayo, pag may benta tayo, mag-save tayo para sa pang-upgrade or pandagdag ng mga gamit. No? Gaya ng laging sinasabi ko sa inyo, pag bibili kayo ng gamit, diretso nyo na dun sa gamit na gustong-gusto nyo. Para wala nang palitan. Okay? Lalo na kung talagang siseryosohin nyo na gusto nyo lumaki ng lumaki yung company nyo. Idiretso nyo na dun sa brand, dun sa model na gusto nyo para wala nang palitan. Kasi pag nagbenta ka ng second hand, palugi yan hindi ka naman patubo pag second hand. Unless kung buy and sell ka. Okay? So yun ang maipapayo ko. Idiretso nyo na doon sa brand na gusto nyo para walang nasasayang na pera. Magtipid kayo, kayong bibili ng mga gamit na hindi kayo siguradong talaga magagamit nyo. Bago nyo bilhin, pag-aralan nyo muna, i-review nyo muna sa mga ibang mga sound system owner. Follow nyo sila. Hindi lang naman ako, follow nyo yung ibang mga sound system owner. Kung pwede magpa-mentor kayo, panoorin nyo yung vlog, yung mga masisipag mag-vlog sa ganyan. Hindi lang local, manood din kayo ng mga international na nagba-vlog tungkol sa lights and sounds, kagaya ng Sound Couple. Meron pa nakalimutan ko na lang nakalimutan ko hindi ko mabanggit yung mga pinapanood ko dati na mga international vlogger na nagsa-sound system din. Pero masipag mag-upload kasi yung Sound Couple. Mag-asawa lang sila sa setup pero yung setup nila napaka-solid din. Puro Presonus ang gamit nila. So ganun, imbes na tumambay kayo, gawin nyo makabuluhan yung mga bakanting oras nyo. Pag-aralan nyo yung ganito, kung gusto nyo talagang magkaroon ng ganitong hanap buhay, pag-aralan nyo, wala namang imposible sa ganyan. Ako nag-start din ako sa zero. Ipon lang, pero mas maganda kung may fallback kayo. Hindi pwedeng dito lang. So, photographer din ako So, dalawa yung hanap buhay ko. Ang kagandahan lang noon, parehong nasa event, parehong kong naibibenta. Kaya pag sabay ko na-i-book yan, mas maswerte. Yun nga lang, nung pandemya, dahil parehong nasa event, parehong tinamaan yung photo, video, at saka yung lights and sounds ko. Kaya, pag meron, kung kaya hindi lang dito napupunta yung kita, mag-isip din kayo ng ibang negosyo na nahiwalay sa event industry para nang sa ganun hindi man inaasahan, makulit yung dati, may fallback tayo. Okay?
So yun, medyo malalim na ang gabi. Mag 10:30 na para may edit ko to at may upload kagad. Dito ko natatapusin. Salamat sa mga naka-follow sa akin sa Facebook ko. Sana lumago pa yung mga subscriber natin dito sa YouTube natin para nang sa ganun mas ganahan pa tayong mag-upload. So itong mga darating na araw, pilitin nating ma-edit na yung mga. Actually, may mga nakunan akong video vlog nung December, ilang mga event ko, kaya lang dahil sobrang busy araw-araw ang event. Wala talagang time mag-edit. Ayoko namang ipa-edit pa sa iba. So itong mga susunod, try kong i-edit na yung ilang mga nakuhanan kong event. So huwag kayong magsasawang mag-follow sana sa atin at salamat sa mga nag-reach out sa akin through FB. Yung iba hindi ko na ma-accept dahil puno na yung friend list ko. Hanggang dito na lamang. Salamat at Happy New Year sa inyong lahat, mga ka-sounds.